Alam mo, if you're an aspiring business owner, the devil doesn't want you to hear this kasi I've already tried recording this pang fourth time na ngayon. Alam mo, the first one, wala siyang audio. The second time, alam niyo yun, bigla na lang namatay yung PC ko. The third time, nag-try akong gumamit ng ibang mic. Hindi na naman na-record yung audio. And this is actually the fourth time I'm doing this. Pero, I just don't wanna miss the chance sharing this with you guys. Kasi, alam ko yung iba sa inyo nagtatanong, nakikita ko yan, ano ba talaga yung magandang simulang business? Kasi, yung iba, breadwinner, diba yung mga ganyan, ano ba talaga yung best na business para sa akin? Tapos, ilang months away na lang tayo para sa 2025. Minsan, yung iba sa atin, mga plano hindi pa rin nasimulan. Kasi, nag-iisip pa rin tayo hanggang ngayon. And, I've just written everything in here, making sure that I'm not gonna be forgetting kung ano yung essentials na gusto kong i-share. And, because there are these thoughts that continues to stir up in my heart. In the world of business, the greatest and the most noble task is not merely about finding solutions to our clients' challenges, though this is important. Kasi, di ba mostly, yung mga pinakikinggan natin, napapanood natin, na talagang magagaling na pagdating sa negosyo, at talagang nag-succeed din naman, is naghanap sila ng isang bagay na pwede nilang masolusyonan dun sa problema nung kapwa. And, paano ba talaga makapag-add ng value? Diba? Importante naman talaga yan, walang masama dyan. Pero, as business owners na mga Christian, or bago sa faith, diba? It must not be our primary focus, diba? Kasi, beyond simply surviving the day, paying our bills, or chasing recognitions and achievements, there is a far higher calling we are entrusted with. Diba? Ganoon naman talaga yun eh. Meron tayong higher calling dapat pagdating sa pagsisimula natin ng negosyo. And the most essential thing I realized, and the number one priority should be yung mga buhay natin, yung skills natin, yung gifts and talents ay magamit for us to serve God. And our business and everything we do should be a vessel dedicated to His purpose, that we may introduce others to the one who saved us, which is Jesus Christ. Kumbaga yung business natin, nawa, magamit siya for us, para makilala si Jesus, the one who saved us. Kasi totoo naman yan, di ba? Walang masama maghangad ng mga bagay na ikakakomportable natin habang nandito sa mundo, like financial freedom. Kasi in the long run, syempre matagal din tayo, pag binigyan tayo ng pagkakataon ni God maging tumagal yung buhay natin dito, magagamit natin yung finances natin to also serve others, di ba? Kaya wala namang masama doon, di ba? Pero lahat yan, pag nawala na tayo sa mundo, lahat talaga mag-fade away Wala talagang permanente sa mundo. Kumbaga yung mga business na ipinagkatiwala, ipagkakatiwala sa atin, lahat yan, hiram lang natin sa Lord, di ba? And as the Bible reminds us na yung Colossians 3:23, that whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. So, I've written 3 things in here that I realize is, number 1, serving our Lord. Kasi above all else, we are called to honor and serve God in all we do. Kasi diba sa Matthew 6:33, ang sabi doon, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the things will be added to you. Diba? Number 2, serving the community. Jesus taught us to love our neighbors as ourselves. That's in Mark 12:31. Our business should reflect this commandment, caring for the people we serve and the communities we're part of. Though, di ba, sinasabi sa atin, love yourself. Kumbaga, unahin natin yung sarili natin. Pero, kung mag-base talaga tayo sa Bible as a business owner, ang sinasabi doon, inuna doon yung mahalin natin yung neighbor, pangalawang sarili. Kasi, if you will remember, si Jesus, di ba, si God, King of Kings, Lord of Lords, bumaba dito para magsilbi. Ano tayong
tao na pinagkatiwalaan lang ng, di ba, ng buhay, para hindi natin yun magamit para magsilbi sa kapwa. Yun lang na-realize ko. Pero minsan talaga, as business owners, nararanasan ko to sa business owner, may times na nakakapi ka. Kasi hindi naman lahat talaga ng mga tao, diba, is ganun kabait sa'yo. Diba, merong mga, totoo naman, minsan feeling mo entitled yung customer, nababadrip ka na din, nasusungitan mo na din sila, pero in the long run, iniisip mo, paano ka ba makakapag-silbi? Paano ka ba makakapenetrate kung lahat na lang ng, alam mo yon, nang nakakapi ka, parang as a business owner, papatulan mo, diba? Kasi ako, honestly, talagang may times na, ano din ako nadadown, na nagiging impatient ako, and I'm still currently praying na bigyan ako ng mahabang pasensya ni God, kasi hindi po talaga madali magnegosyo. Kasi iba't ibang tao dyan yung makakaharap mo Iba-iba yung upbringing sa kanila. Pero at the end of the day, ano ba yung ginagawa mo? Diba? Para pagka inaway mo ba yan, matutuwa ba si God yan? Diba? Minsan nga, tests yan sa atin Ginagamit yung mga tao para ma-test yung patience natin. Ayun lang. Kasi ako, dalawa kasi yung business ko sa photography, tapos I'm doing online selling din. Ayan talaga, minsan may mga, there are really people that are hard to deal with. And let's also remember na minsan ganun din naman tayo bilang tao, diba? Minsan, may mga bad days din tayo nakakapagsungit, and we're sometimes the person who is, diba, hard to deal with. Kaya wala naman talagang perfecto diba? Pero yun na nga, number 3, serving our country. As citizens, we are also called to contribute to the welfare of our nation, using our gifts to build up society and support its growth. That's in Romans 13 verses 1 to 7. Alam nyo, sa totoo lang, marami talagang nakakalungkot na nangyayari sa bansa natin. Alam nyo na yan, hindi ko na i-mention. Nakikita nyo yan sa news, nakikita nyo yan sa social media. Pero, tayo ba, kung saan tayo nilagay ni God, sa businessman, or kung nasang community tayo, are we maximizing, kumbaga kung ano ba talaga yung dapat na ginagawa natin with the skill sets that we have, kung ano man yung binigay sa atin ni God na blessings. Uy, teka lang, kakanta na ng Lupang Hinirang. Tatayo muna ako, wait lang, pause ko lang to. Nagpause ako saglit kasi kinanta yung Lupang Hinirang. Tumayo ako. Dito kasi sa area namin, pag Lunes yan, pinapatugtog yan. Tapos, ang ganda lang, biglang nag-reflect sa akin yung dulo na sabi doon, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sobrang ganda nun kasi it reminded me, diba, what Jesus did for me, na He died on the cross para pagbayaran yung kasalanan ko, diba, at ganun din sa'yo, sa ating lahat. Kaya, before anything else, diba, ask God, does this business or career, your calling sa buhay ko, ito ba talaga, Lord, yung pinaglalagyan nyo sa akin? Dito po ba talaga nyo ako tinatawag? Kasi alam ko si God talagang hindi yan magdadamot pagdating din sa wisdom, knowledge, guidance. As long as we seek Him earnestly, diba? Is this what I'm created for? Tapos reflect ka sa skills and resources and talents He has given you. Kasi diba sabi sa 1 Peter 4 verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Ask yourself, what is the best thing I can offer? Diba? What is the best thing I can offer to God? Kasi King of Kings, Lord of Lords yan And how can I use my gifts and talents for His purpose? At lalong-lalo na dun sa buhay na pinagkaloob niya sa ating lahat, diba? So that His name is glorified and known through our works. Ayun lang. Kaya, sana kapatid, mahanap mo din yun. Kung ano mang business yan or career, tatahakin mo. As long as, alam mo yun, yan yung aligned dun sa purpose ni God sa buhay natin. Wala talaga tayong talo dyan. Ayun lang. God bless. Tsaka ingat.